Hi mga ka-friendships! Mayang adlaw sa tanan! Kamusta na kayo lahat mga ka-friendships? Na-miss nyo ba ang lola ninyo? Nako, ang tagal natin hindi nakagawa ng vlog! 3 weeks na mga ka-friendships bago natin nasundan ang last video natin tungkol sa TRF. So, hulaan nyo ngayon mga ka-friendships kung anong oras tayo nag-vlog. Nako mga ka-friendships, first time natin nag-vlog ng gabi. Alas 8 na mga ka-friendships, pero nag-vlog tayo. Bakit? Dahil na-miss ko kayo mga ka-friendships. Kaya, naku, huwag nyo sayangin ang effort, ang oras ko ngayon mga friends para lang makapagawa ng vlog or video at makapag-update sa inyo. Sulitin natin ang video ito mga friends. Panoorin natin hanggang dulo at pakiusap ng lola ninyo. Nako, pagbigyan nyo naman ako mga friends, huwag nyo nang skip ang ating mga ads na dumadaan sa ating video. Patenki na sa akin yan. So mga friendships, ano nga ba pag-uusapan natin sa video ngayon? So for today's video mga friendships, nako, magbibigay lang naman ako ng DepEd format at paano gawin or gumawa ng project proposal for innovation in schools or ano kaya mga friends, so sample din kasi meron din tayong sample dyan para sulit and worth it naman ang oras natin sa panunod ng video natin mga friends. Kaya panoorin nyo ibibigay ko ang lahat ng steps kung paano gumawa ng project proposals at yung sample din mamaya. Nako, pero bago yan mga ka-friendships, mag-chikam na tayo ng very short. So, mayroon mo natin akong share sa inyo mga ka-friendships, no? Alam nyo ba? Kaya ako natagalan magawa ng video, magbigay ng update sa inyo mga friendships kasi naku, napagod sobra talaga ako yung habulan ng mga school forms, mga SFs, mga friendships. Diba? Kasi kakatapos lang ng school year natin, 2023-2024. So, nako, at maswerte ang lola niyo mga friendships, hindi nabunot sa reading of forms sa division. Kaya nako, ang saya-saya ko noon, hindi ako naswerteng nabunot. At mga friendships, natapos din natin mga forms, mga dapat isubmit, ipasa para ma-clear tayo. Diba? Lahat nagawa ng lola ninyo. So mga friendships, kung kaya ni lola ninyo na matapos ang lahat ng mga forms na yon, nako, kayang-kaya nyo na din. Kaya kung papasok kayo, matanggap kayo sa DepEd, mabigyan ng item, naku, magpasalamat tayo sa Panginoon. Napakadali lang naman ka-friends, huwag kayo matakot. Yung iba kasi natatakot, kinakabahan, baka daw hindi na kaya. Naku, madali lang mga friends. Basta, makinig lang tayo at kung hindi alam, naku, magtanong, walang bawal dyan mga friends, magtanong tayo sa ating mga kasamahang mga teachers. So mga friendships, sa mga bagong RQAs, magdasal tayo na mabigyan tayo ng item or plantilla this year bago matapos ang December. Kaya mga friends, congrats sa inyong lahat dahil nasa na kayo, naka-RQAs na kayo at hintayin nyo na lang yung tawag ng division or kaya yung district ninyo kasi depende kasi yun sa lugar. Yung iba kasi diretso sa division ang tatawag, may iba naman na sa district o kaya AOs ng AOs ng school, administrative officer. So, mga ka-friendships, ako sobrang na-miss ko kaya talaga kayo mag-vlog. Kaya ito nag-vlog. Wala talaga sa isip ko ngayon mga ka-friendships na mag-vlog ngayon. Siguro talagang na-miss ko lang kayo, kaya ako nag-vlog. Wala sa oras talagang mag-vlog ngayon. Naisip ko lang na mag-vlog kaya ako para ma-update ko din ang mga ka-friendships natin. So, sa mga, konting tips sa mga TRF takers, kung may mga schedules kayo na TRF exam in your essay, please, ihanda ang sarili ninyo, huwag maghintay kung ano yung questions sa mismong division ninyo. Dati ko pa talagang sinasabi sa inyo mga friendships na huwag umasa sa mga questions na ririnig ninyong binibenta online. Na or kaya sasabing ito ang questions sa division na yan, ito ang questions sa district na yan. Mga ka-friendships, para mas safe po kayo, ano nga bang aralin?
Kung hindi kayo sure doon sa questions na yun, nagdadalawang isip kayo kung talagang yun ba, para mas safe and hindi kayo ma-scam, ang uso pa naman ang online bodel ngayon, please ang aralin ninyo ay yung original TRF questions, yung mismong actual. So, saan makakuha ng original na kung maka-friendships, legit ang ating channel. So, ang dami nating mga videos dyan ng mga TRF series videos. So, pwede kayong manood dyan. Kasi mga ka-friends, bakit original talaga ang ibibigay ko sa inyong advice aralin? Dahil mga friendships, kapag mag-revise man ng question ng division or district ninyo, mga ka-friends, doon pa din yan aangkla, mag-align, ko-connect sa original questions. Kasi mga friendships, ang pwede lang man lang baguhin ay questions. Hindi na pwedeng galawin ang objective 6 to 9 NCOIs. Bakit? Kasi naka-depend order number 7 series of 2023 yung mga friendships. Kaya doon kayo mag-focus ha. Huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan, at mag-take na din kayo ng test. Focus kayo, as in, ano ba ang tip mo, Sir Jun, kung mag-review ng TRF? Pwede nyo i-memorize, pwede nyo din i-familiarize sa mga keywords. Ganun lang. Pero kung ako kasi mga friends, kapag ako nag-prepare, may exam, ganun, ang ginagawa ko talaga is nag-memorize. Kasi, mga friends mas comfortable ako doon. Kung saan kayo comfortable mga friends, memorize nyo ba ang lahat o kaya ang keywords, depende sa inyo yon. Kasi, kapag i-revise mo ng division ng questions ninyo, may makukuha pa rin kayong insights, thoughts, views doon sa inaral niyo galing sa original TRF questions. So kung mahirapan kayo maghanap sa original TRF questions videos natin sa channel, pwede nyo akong i-PM, i-message nyo ako sa ating FB page. Nagre-reply ako, minsan mabilis nag-reply pag hindi busy. Minsan, abutan ng ilang oras kasi mga-friends busy ng lola ninyo. So, hintay-hintay lang. Pagpasensyahan nyo na kung matagal konti, ganun mga-friendships. At kung may demo ka schedule, hindi ka pa ready, wala ka pang pang demo, wala ka pang lesson plan, so pwede kang mag-join sa ating ka-friendships perks, sa ating community mga friendships, gold ka-friendship perks, nasa baba natin video, may nakikita ka dyang join button. So, i-click mo yan. So, may konting amount inihingi si YouTube. So, kung kaya, so mag-join kayo. Kasi mga friendships, ready for demo na yung lesson plan at yung may TRF reviewers din kasama dyan at yung PPT or PowerPoint presentation. So, tatlo po ang makukuha dyan sa ating ka-friendship perks, mga friendships. So, para naman sa mga hindi pa afford kasi kaka-graduate, kakapasa ng LET at wala pang income, wala pang trabaho. So, pwede kayong maghingi din sa akin ng mga free files. So, ang dami nating mga free lesson plan. Pero, hindi yun ready for demo, mga friendships. Aayusin nyo pa yon, i-edit, ganun. Tingnan ng maayos kasi hindi ko pa yun na-check. At ang dami din nating mga videos, mga friends, dito sa ating channel. Ang daming mga free files. Mga lesson plan, PowerPoint, detailed man or semi, at mga DLL. So, ang dami din. So, ang channel natin mga friendships ay super daming free files. So, konting tiyaga nyo lang mga friends, tiyagain nyo hanapin. Makikita naman sa mga titles ng ating videos kung ano yung makailangan natin. Nasa title ng videos. At yung mga Google Drive link, nasa comment section talaga yan ng mga videos. Tulad ngayon ng videos natin. So, nasa comment section, ang format ng ating project proposal for innovation on schools at saka yung sample nito nasa comment section. Pero mamaya tingnan mga friends, samahan niyo muna ako. Mabilisan lang to mga friendships. So yun, pasensya nyo na. Naku, halos mag 10 minutes ang chikahan natin. Nakala ko very short lang, pero mahaba pala. Pasensya nyo na. Magpasensya na ako. So, mga friends, simulan na natin. So, may hawak akong papel kanina pa to. Nakita ninyo. Napansin niyo kung may hawak akong papel. Kasi mga friends, guide ko to para hindi ako
mawala at hindi ko wala akong malimutang mga steps na dapat gawin natin sa paggawa ng project proposal for innovation on schools, mga friendship. So first, mga friendship, meron tayong para mas maayos, mga friendship, na sundan ninyo ako. So pwede nyo lang i-click ang Google Drive link sa baba. Buksan nyo yan, mga friendships. Free to download yan. Para mas maayos kasi yung nag-explain ako at meron kayong makikita ding file, yung soft copy nito ng hawak ko ngayon para mas mag-sink in at maintindihan nyo ng lubos yung sinasabi ko. So, makita nyo, mga friends, depth and format of a project proposal for innovation in schools. So, first, meron tayong aspect, meron tayong description. So, as for headings, ang description naman niya ay face, serif or sans serif size in accordance with hierarchy. Then font for text portion, 12 points serif such as Times New Roman or Book Antigua. So margin layouts, meron din siyang paragraphing, page number, paper spacing. Kayo na magbasa dyan sa description, mga friends, para hindi tayo masyadong matagalan at hindi kayo masyadong maboring sa ating video. Basta, mga friends, samahan nyo ako hanggang dulo ha, at huwag kayo mag-skip ng ads. Nako, kailangan ni Lola ninyo ng kaperahan, sure. So, meron din time of proponent and then project title. Ang project title, mga friendship, ay dapat naka-sentence summary of the project scope. And then project time frame, ito yung tatawag, mga friends, na Gantt or Gantt chart. Dito sa Gantt chart, mga friendships, dito nakalagay yung mga schedules na dapat mong gawin sa project na yan. Ito yung guide mo kung anong month, ganon, anong date, at yung budget din, mga friends, dito yung nakalagay. So, dapat naka-table siya, mga friendships, diyan nakalagay ang mga date, schedule, ano yung mga activities mo, magkano yung budget mo dyan sa gagawin mo. And then, Roman numeral 1, project contact. So, dito nakalagay ang list of persons who are involved with a project and can be contacted. So, be sure, mga friendships, to include their names, the titles, the roles in the project, as well as the phone numbers and email addresses. So, number 2, project summary. So, mga friendships, naka-state din dito ang goal ng project ninyo. Yung section is to present the reasons for doing this project as well as stating the project objectives. So, goal and objectives of your project, mga friendships. So, particular, so essential to write concisely and clearly. So, be able to answer the following questions like, 1, why are you doing this project? Dapat clear yung, mga friendships. What will you be doing? How will you be doing it? Who will be doing it? Where will it be done? How long will it take? How much will it cost? So, mga friends, lahat na yon dapat ay clear. So, para pagbasa ni principal, so clear sa kanya, maintindihan niya agad kung bakit mo ginagawang project na yan, ha? Dapat, mga friendships, ay nakakatulong to sa bata o kaya sa teachers, ganon. Kasi, kung about to sa methodology, sa mga teaching strategies, sa techniques, ganon, o kaya reading, sa skills, comprehension, sa mga bata, kasi maraming mga strugglers until now. So, dapat clear lahat doon. Okay? So, number 3, project background. So, explain mo dito, mga friends, what needs, problems you are trying to solve, and why these needs, problems are worth solving. So, you should also provide a brief setting and history behind the project.
So this section should be no more than a page. So, dapat one page lang mga friendships. Hindi kailangan ng mahaba mga friendships ha. Include the references to supporting documentation such as project design or the layout. So this information mga friendships can be placed in the index. So next is number 4, project objectives. So state dito mga friendships that explicitly what goals the project is aiming to achieve. Number 5, the project methodology. So this section details the plan for how the project objectives will be achieved. It is usually mga friends, it starts with a description of the overall approach. So, mayroon tayong letter A dito mga friends below the project methodology. So, work breakdown and task time estimates. And then mayroon tayong project deliverables, project risk management, and number 6 mga friends, project cost and project budget. So, must be in detail mga friends yung project budget ha. Yung sa project cost naman mga friends, dapat you need to estimate the overall cost of the project. Kasi katulad din sa mga friends, kapag nag-action plan tayo, naka-estimate din doon sa Gantt chart natin yung mga cost ng bawat material na gagamitin natin sa bawat activities. Okay? So, next mga friends, makita natin dyan ang DepEd format of a completed project for innovation in school. So, almost the same lang siya. Meron siyang project title. Dapat naka-summary ang project sentence summary of the project scope, and then project time frame, so project contacts, ganon, project summary, project background, and project objectives. So, dito mga friendships, ang kaibahan lang dito, meron siya sa 7. Kaya na 7 lang yun. Ngayon dito, kapag tapos na natin mga friendship, no, yung ginawa natin proposal, pag yung project na ginawa natin, kapag tapos na siya, meron kayong Roman numeral 8. So next steps, specify the actions required for sustainability of the project. Meron tayong step 1, or next step 2, step 3, ganon. Kung may pang 4, ganon. So, appendices, meron tayong pictures, letter, then bill of materials, receipts, or deliverable letter of acceptance, approved evaluation from form designed by project evaluators. Yun. So, mga friendships, meron din tayong DepEd guidelines on conducting a project for innovation in schools. So, dito mga friendships, basahin ko lang ito saglit mga friendships, short lang naman siya. So, innovation is the introduction of the new ideas, goods, services, and practices which are intended to be useful. Okay? So, it could address gaps on access, quality, and relevance and governance or management of education services, such as increase enrollment, participation rate, and reduce dropout and failure rates. So, improve academic performance and enhance learning environments. Improve physical facilities, and it could be a product of contextualized and indigenization. So, mga friendships, yun yung pwede natin gawing topic kapag gusto natin gumawa ng project proposal for innovations in schools. So, yun yung pwedeng gawing topic. Kasi yung iba kasi nagtatanong, ano bang pwedeng topic for innovation? Ano ba yung sample project for innovation? Kasi kapag magpa-promote kasi tayo mga friendship for, lalo na pagpa-teach T3 ka tapos gusto mo magpa-MT, so isa sa malaking points makukuha ay yung project, yung innovation mo. Kung may innovation ka, then lamang ka or edge mo yon kasi maganda yon, malaking points na makukuha mo. So, yung innovation, yun yung pwede nating yung binasa ko kanina, yung pwede nating topics or kaya gawin nating project para magkaroon tayo ng project for innovation. So, who will innovate?
So number one can be teachers, master teachers, head teachers, principals, and non-teaching personnel. So project classification, pwede one, access, quality, and relevance. And number three can be governance. And then note, all project proposals relating to DepEd current projects and programs are not necessarily to be approved as innovation for this are embodied in the SIP or SIP School Improvement Plan or AIP of the school. So example mga ka-French is gulayan sa paralan, pera sa basura, construction of the school fence, footwalk, school gate, parks or water supply, hand washing facilities, and then playground amenities. So, mga sumusunod mga franchise are guidelines or DepEd guidelines on conducting a project for innovation in school. So, one here mga friendships ay the proposed project is aligned with DepEd's thrust and contributory to the attainment of the department's vision and mission. So number two, mga friendships, the proponent must present the reasons for the project and what needs or problems he or she wants to present a reason for the project. And then what need or wants to solve, address, innovate rather. So mali yung binasa kayo mga friendship. So, pasensyahan nyo na kung medyo nabilisan kayo kasi sinadya ko talagang bilisan kasi naawa ko sa inyo mga friendships ko. Ang haba ng video natin. Sana may natutunan kayo dito mga friendship, no? So, number three, the proposed project must be qualified to be benefited the learners and other school stakeholders. So, number four, the proposed project must have a realistic to benefit the learners and other school stakeholders. Five, if it is an infrastructure project, the proponent must present or include a layout project design in her or his project proposal. So example, establishment of solar panel, so or e-library, mga friends, ganun. So six, sources of fund to sustain the project must be in the form of donations, income generating project, etc. So it should not be taken from the school MOOE fund. Yon. So the proponent must show proof of donation. So MOE or any evidence of the project sourcing. Next, the proponent must show proof of donation. Ay, inulit lang natin. And then, when the project is already complete or completed, the evaluators will monitor the project again and will issue an evaluation form showing that the project is already finished. So, the evaluation should be a requisite for approval of the final report. So while the project is ongoing, the project evaluators will come and visit to monitor the status of the implementation. So 11, if the proponent will use the project proposal as innovation for promotion purposes, acceptance of the project depends on the PSB Personnel Selection Board. Ganun pala yun, no? So, kung gusto mong maging innovation siya, so depende pa din yun sa selection board. So, last na ba tayo? Project must have a provision of sustainability and replicability. Yon. So, mga ka-friendships, ang binasa natin yung ang pinag-usapan natin kung paano yung mga steps gawin yung project proposal for innovation on schools, and yung guidelines na dapat natin sundin kapag tayo gumawa ng project proposal for innovations, mga friendships. So, malawak siya actually. Hindi siya mahirap gawin kung gusto mong gumawa ng innovations. So, kailangan talaga yan ngayon. Ang dami hihingi ng sample. So, sa video na to, mayroon tayong sample. Pero kaya lang, ang sample natin dyan mga friendship, no, ay pa siya, parang time pa yan ng pandemic. So,
sample lang naman niya, hindi nyo lang pwedeng gamitin yan. So, para guide lang natin yan kung gumawa tayo ng sarili nating project. So, kung interesado, kung ano ka talaga, motivated, gumawa ng innovation in your own, and then this video will be your guide lang, and the files there, guide lang natin para makagawa tayo ng maayos na project. And then let's pray na lang, sama ng dasal ang ating ginawa para mas maging successful at samahan tayo ni Lord hanggang dulo. So yung mga friendships, hanggang dito na lang video natin. Ako mga friends, pagpasensyaan nyo na medyo mahaba ang video natin. So, hindi ako napilitan ngayon. As in, ginusto ko lang talaga at gumawa ng video ngayong gabi na. So, kasi mga friends, ang tahimik din ng paligid. Kaya ang sarap gumawa ng video kapag tahimik ang paligid. Walang nag-video walang maingay. So, safe ang video natin, hindi copyright, di ba? So, mga ka-friends, just thank you ulit. And sana hindi kayo magsawa sa akin na. At happy 35 subscribers tayo, mga ka-friendships. Thank you so much. Naka 35.1k subscribers na tayo. Nako, ang layo pa ng 100k. Pero malay natin, di ba mga friendships, dadami ang pamilya natin. So thank you, and hanggang dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, pagmamahal at panunod sa ating videos. I'm sure 101% may matututunan na mga thoughts, insights, views, informations, makukuha kayo dito sa ating channel at super daming files. So, pagtiyagain ninyo, kung mayroon kayo kailangan files, hanapin na sa ating videos. Ang dami dyan, sobra. Kaya kung makapasa ka ng RQAs, mabigyan ng item, huwag kang mag-unsubscribe. Kasi mga friendships, nandito din ang kailangan mo mga files kapag nakapasok ka na sa DepEd. May kinder, elementary, junior high, senior high files na kailangan din natin. Di ba mga friends? Thank you so much. Nako, nahiyan ako sa inyo. I love you all. At huwag kalimutan mga friendships ha. Gihigugma ko, kamutanan. Bye for now and see you sa ating next video.